So, Manila Clasico, Christmas Day 2024. So, no, yung gusto kong makita kay RJ Abarientos dito sa game na to, yung defense, yung offense at saka yung defense niya. Nung naagawan niya si Baroka, nakakakuha siya, nakaka-deflect siya ng bola. And alam na natin, given na magaling umiscore, magaling sa offense itong si RJ. So, yun. At saka wala na rin ako masabi rito kay Brownlee. Sabi ko na nga ba, pagod lang to. Pero siya pa rin ang bumubuhat ng Hinebra, di ba? Siya ang nagtutuloy, siya ang nag-fill up ng mga scoring. At saka itong si Scotty. Itong dalawang player na to, si Scotty at saka si Brownlee. Ito yung talagang babantayan mo sa Hinebra. May pangatlo pa daw si Japet. Asa ang problema, ako, hindi ko gusto tong nangyayari na to kasi ayoko ma-aggravate yung injury ni Japet Aguilar. Nakita nyo, hindi na tinapos yung game dahil baka na-aggravate na injury, i-check. Pinilit lang talaga maglaro. Hindi ko alam. Gusto ng player maglaro, pero ibig ko sabihin, di ba? At sinabi na rin na gustong maging healthy sa playoffs. So sana mas iniisip niyo yung playoffs. Nakatulong naman din si Japet, pero hindi, yung health ng tao. The same thing dito sa Magnolia dahil may mga health problems dito. Ito si Baroka, ano lang to, hindi lang to umaayaw pero may nararamdaman to si Calvin Abueva. Ito si Calvin, may nararamdaman na rin to. Ito pa, lagi bumabaksak yan. Si Paul Lee, mas lalo na. Lapitin ng injuries yung mga yan eh. Kasi Paul Lee, lapitin ng injuries. Itong sila Calvin kasi, yun yung style ng laro eh. Talagang dikit na injury. Pero, maganda ron sa Magnolia, sa side ng Magnolia, yung rotation nila mas mahaba. Si LA, I wonder, si LA hindi nabibigyan ng extended minutes. Kasi gumaganda yung laro ni RJ. Si Amici, bata-bata pa yan, pero hindi rin dapat sinasagad yan. I think with Troy around, kasi nasa learning curve pa si Troy eh. So, para mapabilis yung adjustment ni Troy, may tumutulong dapat. Itong mga dati na sa Hinebra, na dapat maging consistent. Lalo na sa ilalim. No? And Troy should realize na dapat bumabox out siya, hindi yung una talon. Kasi kung unahin niya yung talon, mas maraming player ang mas malaki ang katawan kaysa sa kanya. Diba? Kalaban niya to si Ricardo Ratliff. Mas malapad si Ricardo Ratliff. Hindi mo malalabanan ng talunan yun. At swerte na lang na hindi na pupunta yung bola kay Ricardo Ratliff. Kasi pag pumunta kay Ricardo Ratliff yung bola, talo sila. Swerte na lang at hindi pumupunta dahil ang concentration ng offense is hindi post up kung saan nandun si Ricardo. Then may immediate double team. Swerte na rin talaga ng Hinebra. Again, this is the game that Hinebra showed class. No? So sana habaan pa niya yung rotation niya. The same thing with Magnolia. Habaan pa yung rotation niya. Si AJ, si Aljon. Gamitin din sana dahil makakatulong na sa rebounding, kumbaga, palausan na ni Ralph, complementary player yun dahil yun ang kabisado na nila yung triangle eh. And si Ralph, kitang-kita mo naman gagawin papasa o titira lang yun, re-rebound. Pero si Aljon can do more. Diba? So sana habaan pa yung rotation, no? Habaan pa. Kasi para naman pagdating ng playoffs, healthy yung mga regulars natin. The same thing with Magnolia, no? I think Magnolia, wala namang problema sa player nito eh. Ito yung adjustment nila. Uminit itong si RJ.
uminit itong si Brownlee sa bandang, I mean, they are doing the most fantastic job with Brownlee, no? Kung hindi si De La Rosa, si Save, no? Bakit hindi nagtuloy-tuloy yung magandang ginagawa nila ng first half, hindi nila natutuloy ng second half? Kasi nag-a-adjust din yung depensa ng kalaban. So, bakit hindi ka mag-adjust? I mean, wildcard doon. Ang wildcard na nakikita ko ron, it's Calvin Abueva and si Save Lucero. Para sa akin, ha? Wildcard. Wildcard. Because they are the players that can move without the ball. They can get the rebound. Diba? Pareho din silang may tira sa labas. Outside si Calvin, inside si Xavier Lucero. Pwedeng baliktad kasi pwede rin namang rumibon si Abueva dahil sanay din siya maglaro sa ilalim ng basket. Pwede yun. Yun yung kombinasyon na kailangan ma-maximize. Kasi yung activity nung dalawa, yung energy nung dalawa can counter yung kaso talagang hindi nila kaya, talagang magaling lang din talaga to si Scottie. I think Scottie, yung puntos wala, pero yung activity ni Scottie, yun ang hindi nila malimit. I think yung plays na with Magnolia, it's just pag ginagamit nila si Calvin, alam nila yung strengths ni Calvin, alam nila yung strengths ni Xavier Lucero. Kasi para sa akin yun yung dalawang wildcard. X factor sa laro nila. Whatever offense na ginagawa nila. Why? Because of their activity, hindi natin alam, baka bumalik na yung shooting touch ni Paul Lee. So, kita mo yung Save Lucero, pag nado-double team si Ratliff, kumakat, easy basket. The same thing with Ian Sanggalang. Kasi babantayan mo rin si Ian. So, pag binantayan mo si Ian Sanggalang, sino yung weak side rebounding? Si Save Lucero. Si Abueva ang papalit dun, weak side rebounding. So, paano kaya pag sila magkasama sa loob? At si Calvin naman kasi, hindi naman buhaya yan, namamasa yan. Namamasa yan si The Beast. Makikita niya baka nga piso-piso na lang yan eh. At saka, pag nagkaroon ng extra pa si Ratliff, libre. At pag si Ratliff pinuntahan mo, wala nang magagawa yung kalaban. Wala eh. Sinuwerte yung Ginebra kasi nag-adjust eh. And Baroka is getting tired. Yun. Nasagad si Barox. Nasagad yun. So, yun lang po.